Ito yung kwento ngayon mga kababayan. Sabi dyan, top government officials, boses ng bayan, RPMD. Survey po mga kababayan, yung trust rating and approval ratings ng mga top officials ng ating gobyerno nilampasan na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, si Inday. Dapat man talaga niya Mr. Maravillas kasi kitang-kita makaduda pa nga itong ratings ni Inday. Kita ninyo, March 28 to 23, latest survey ito po ng RPM. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ano yan, Mr. Maravillas? Parang nakasombrero ka. Binisita kasi ako mga kababayan ngayong araw na to ng isang viewer natin from Lake Trap, California. Ito. Pero isa siya mga kababayan na Ilocano, kababayan ni President BBM. Tuwang-tuwa kasi siya mga kababayan. Imagine, galing pang California, nag-iikot sila sa iba-ibang bansa. At siyempre, umuwi siya dito sa Pilipinas, si Mr. Jose Joe Fiesta. And sa pag-ikot niya sa Pilipinas, ayun, napadaan po dito sa amin, sa lalawigan ng Albay. Nirigaluan po ako dito sombrero po, imported. Hello sir, kamusta ka? Nanonood yun ngayon, mga kababayan. Ito siya mga kababayan, nagpicture-picture kami. Si Mr. Joe Fiesta at kasama yung kanyang family. Ako daw lagi yung pinapanood niya. Tuwang-tuwa daw siya sa ating vlogging mga kababayan at nag-invite pa. Pag uwi niya daw uli, imbitado ako doon sa Lawag. Mamasyal kami doon sa Lawag sa Ilocos Norte, yung lugar ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At siya ka nag-invite pa. Sa birthday niya daw, imbitado ako doon sa California. So kailangan kong lumipad, mga kababayan, papunta dyan sa California para sa birthday celebration ni Mr. Next year, Mr. Jose Fiesta. Maraming salamat po, sir, sa inyong pagbisita sa amin. Kaya isot ko muna to dito sa ating vlogging ngayon kasi manonood yon. Kasi lagi man siyang nanonood kahit nasa travel. Padianan yun, Mr. Maravillas, yung kwento ngayon. March 28 to 23, latest survey ito po ng RPMD. Tingnan ninyo mga kababayan, ang ratings ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang trust ratings niya, 75%. Ang approval rating, 76%. Si Inday, 77% and 74% respectively. Si Mig Subiri, 73% and 70% respectively. Si Martin Romualdez, 75-72. 2 points na lang po yung lamang ni Inday kay Martin Romualdez. Sabi ko sa inyo mga kababayan, si Inday po palubog ng palubog. Yung tanggiri nga po mga kababayan, 4% yung bagsak ni Inday. Si Martin Romualdez pataas ng pataas, parang spaghetting pababa, spaghetting pataas at pababa. Kita ninyo? Baka niya Mr. Maravillas, nervyusin na niyan yung mga DDS. Malamang mataranta na po sila kasi halos pumantay na po si Martin Romualdez kay Inday. So sabi dyan, the top government officials Philippine nationwide survey is a component of the Boses ng Bayan. A comprehensive evaluation of the performance of public officials using face-to-face interviews with a total of 10,000 adult respondents in a sampling margin of error of plus or minus 1%. So halos pa pumantay na po si Martin Romualdez.
75 si Martin, 77 si Inday. Sa sa trust rating, sa approval po 74 si Inday, 72 si Martin. Pero top notch sir, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At yung ating House of Representatives, mataas palagi po ang trust rating ngayon, hindi tulad ng mga nakaraang panahon. Ngayon lang siya sa leadership po ni Martin Romualdez, trust rating 78%, satisfaction ratings po 75%. Yung Senado 83% ang trust rating, satisfaction rating 80%. So sabi dito sa sa report, regionally President Marcos trust rating showed the highest levels in the Balance Luzon at 86.0%, followed by Visayas 75.1%, sa NCR 73.3%, in Mindanao 71.7%. Yung approval ratings niya mirror this pattern with highest in Balance Luzon 81.6%, tapering through the National Capital Region 72.1%, Visayas 71.9%, in Mindanao 70.6%. So kahit mga kababayan sa Mindanao, mataas yung approval and trust ratings na nga. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains, mga paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid-pahid lang po siya sa mga pulses. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Pangulong Bongbong Marcos, makita ninyo naman kasi, napakaganda ng ginagawa ng ating Pangulo. Ang wala man lang po na nakikita ngayon na maganda, yung mga DDS vloggers na mga sinungaling. Fake news peddlers po. Pero anya Mr. Maravillas, ano naman yung nagkakalat na na narcolis? May nag-share po sa akin ng document po. Yes, sabi natin, baka ikako galing ito sa puting ahas ng taga-American vlogger. Ngayon lang, ang nakalagay po na pangalan doon sa target ng operation, yung vlogger mismo na taga-Amerika. Kung sinong mga pilyo din na mga netizens po yung nagpakalat nito, kinounter lang niya Mr. Maravillas yung fake news nila.
O ito siya, mga kababayan. Ang nakapangalan, The Target, no alias. Ang mga targetan niya si Crisitio, si Claire Aiden Contreras, alias Marlica, and some unidentified male and female cohorts. May pirma na yung team leader, walang pangalan. You see? Kaya sabi ko dito, may bagong kumakalat sa SOCMED na lista, malamang galing ito sa puting ahas, kaya credible siya sa ng mga anti-Marcos at batikang abogadong di kampanaryo. Di ba Atty. Glenn Chong, Trixie and Harry? Kasi yung mga pinakalat pong sabi ng PDEA, fake adya. Grabe po ang paniwala ni Glenn Chong. Pati si Trixie at saka si Harimau, halatang halata kayo na mga kasabwat kayo. May ganun talaga. Wala nga pong control number, wala pang pinakitang pangalan ng nakapirmang team leader, tinakpan pa. Pagkatapos, sasabihin ninyo na credible. Paduda kayo. Sunog na sunogan niya, Mr. Maravillas, yung mga fake news peddlers. Sunog na sunog at may lista tayo, mga kababayan, na nakita ko dito kung sino yung mga sinasabing fake news peddlers. O ito po ang sinare ito sa akin. Kinopya ko lang ito. Updated fake news peddlers. So, tingnan ninyo yung mga pangalan. Tandaan ninyo, mga kababayan, kung sino-sino to, marami pala sila po. Ha? Sino yan, Mr. Maravillas, nag-share? Yan po yung pinapakalat sa mga messenger. Share sa akin. Iyan niya, Mr. Maravillas, gano'n naman kasiguro ka na iyan talaga yung mga fake news peddlers. Sila po nagpapakalat ng mga kung ano-anong chismis. At gustong sabihin nila, paniwalaan natin sila. You just imagine yung vlogger, mga kababayan, sa Amerika. Ang sources niya ng balita sa kanyang content po, puting ahas. Ayon niya sa aking puting ahas. Kaya sabi ko sa post ko, mga kababayan, sa Facebook kanina, naniniwala ikako kayo sa naniwala si Eva ikako sa ahas, napahamak sila ni Adan. Then naniniwala kayo sa vlogger na ang source puting ahas. Ano ba? Saan kapulutin yan, mga kababayan? Pinaniwalaan ng mga nanonood sa kanya. Kung hindi mga estupido kayo. Di ba? Ba't ka maniniwala sa tinatawag na puting ahas? Ahas nga. Ang ahas po, simbolo ng dyablo. Ang dyablo po, sinungaling. Yun ang nagtukso kay po. Ang unang fake news po na nambiktima sa sangkatauhan po, yung ahas, tinukso si Eva. Ayun, nadamay po si Adan. Comes the fall of man, of humanity. Nadamay po tayo sa sumpa. Pagkatapos kayo naniniwala doon sa vlogger na ang source puting ahas. So malinaw po na anumang sabihin sa kanya ng puting ahas po, hindi siya totoo, kasinungalingan. Tama? Ayun po, sunog agad sa PDEA. Kaya ang daming nag-react dito sa post natin po, mga kababayan. Sabi ni Fajarlintas sa Erja, Sir Dante Maravillas, good morning. Thank you so much for continuously supporting our President, PBBM. Sabi ni ATB-ABS, all fine. Totoo naman, Dante, ang ahas na house. Kaya nga po, bakit ka maniniwala sa isang ahas? Yun pala yung vlogger ang demonyo. Malo kang hitad. Sabi ni Corina Agsoy, paano kasi mga vangag sila naka-fentanyl? But anyway, wala man tayong makuhang mabuti, mga kababayan. Wala man tayong mapapala sa ganyang mga kwento. Mga kwentong marites po at paninira.
dito tayo sa mga magagandang balita galing sa ating gobyerno. So, ito po yung magandang mga balita. The administration of President Ferdinand Marcos Jr. is still on track to achieving upper middle income economy status by 2025. Despite the revision of the country's economic target for 2024, sabi po ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan. Di ba nakakatuwa? We will become an upper middle income status. We will have an upper middle income status pagdating po ng 2025. So slowly but surely mga kababayan, ang gustong mangyari ng ating Pangulong Bongbong Marcos, gumanda yung buhay ng ating mga mamamayang Filipino sa pamamagitan ng pag-improve ng ating economy. Ito pa mga kababayan, Philippine exports surpass 100 billion US dollars, milestone in 2023, driven by IT, BPM and tourism sectors. Ito mismo yung sabi ng Secretary ng Department of Trade and Industry following the release ng Bangko Sentral ng Pilipinas BPM6 data. So this is a 4.8% increase from the previous year. Malamang nga niya Mr. Maravillas, sumama naman yung loob ng mga critics ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, kasi ang gusto nila, mga kababayan, bagsak. Bumagsak ang ating ekonomiya para may magamit silang panira sa ating administrasyon. Pero ganito mga balita na mataas yung ratings ng ating Pangulong Bongbong, trust and approval ratings, at talo na si Inday, linampasan na ng ating Pangulo, lalong sasama yung pakiramdam ng mga taong yan. Dagdagan pa ng pag-unlad ng ating economy po, pati ng ating export. Kasi ang pinapakalat po nila, sa loob ng 2 taon daw na lumipas, wala man nagawa yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung titingnan po ninyo ang data, mga kababayan, kung iisa-isahin natin, in 2 years time, nalampasan yung mga nagawa ng previous administration. Kaya sila nagagalit po, napapahiya yung previous administration. Ito pa, mga kababayan, supported by robust macroeconomic fundamentals, the revised gross domestic product or GDP target growth will sustain the country's position as one of the fastest growing emerging economies in Asia-Pacific region, sabi po ng NEDA. Core set to keep Philippines one of ASPAC's for Asia-Pacific fastest growing emerging economies. Kaya sige po pakalat ng fake news ng mga DDS po, nag-fifirmongering sila dito po sa issue ng West Philippine Sea to discourage investors to come para po may magamit silang issue laban sa ating Pangulo, masiraan nila, saka sabay panawagan na mag-resign, iluklok na si Inday. Ganon ang script nila mga kababayan. So sabi po ng NEDA, ang expected nila na growth ng ating economy is from 6.0 to 7% ngayong 2024 bilang isa sa fastest growing economies dito sa Asia-Pacific region. Di ba mga kababayan, nakakatuwa ang mga balitang ito? Hindi yung mga fake news ng mga DDS vloggers po. Lahat po baluktot yung mga kwento. Punong-puno ng karga at paninira po. O ngayon, sa issue naman po ng West Philippine Sea, ito yung mga developments. Sabi rito sa balita ng Manila Bulletin, talks ongoing for possible Philippine-US-Japan joint patrols. Sabi po ng Department of Foreign Affairs. Yan po ang mga sources natin po na mga balita, mga credible news organization, hindi yung puting ahas. Di ba? Ang source natin, kung hindi direkta sa Palasyo Malacanang,
Kasi we have contacts with the palace through the Presidential Communications Office or direct from the officials of the palace, galing po sa mainstream, mga credible news organization. Di ba? Ganun ang responsible journalism. Hindi kung sino-sinong mga ahas yung pinagkukunan ng kwento. So, nagmamaterialize na po yung mga efforts ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ma-engage yung ating mga kaibigang bansa para masupla po ang pagmamalabis kaganidan ng China dito po sa atin sa West Philippine Sea. Kaya galit na galit yung mga minions po ni Xi Jinping dito sa ating bansa. Kasi siyempre, naipapakita ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang resolve, ang tapang to stand up against the aggression ng China. Whereas yung sinasabing maisog na leader, puppet pala. Lapdog ng China. Yung sabi rito, negotiations are ongoing for the upcoming joint naval patrols among Filipino, American and Japanese troops in the South China Sea. So itong yung minimin ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang statement na countermeasure package in response dito sa mga aggression na ginagawa ng China. But it is, proportionate, reasonable and proportionate at sumusunod sa international law. So sabi rito, the Department of Foreign Affairs made the confirmation ngayon lang po amid reports that a trilateral maritime activity may be mentioned in the joint statement of President Marcos, U.S. President Joe Biden, and Japanese Prime Minister Fumio Kishida when they meet at the White House sa April 11 po. Marcos, Biden, and Kishida will sit down to discuss trilateral cooperation to further peace and security in the Indo-Pacific and around the world. Sabi po ni House spokesperson Karine Jean-Pierre. The three countries have recently been active in its campaign to ensure freedom of navigation in calling out China for its aggressive actions in the waters. Kaya po di oobra itong mga Doro Gentleman's Agreement ninyo na ang ibig sabihin pag-traidor sa ating bansa at sa mga mamamayang Filipino. Padoro Gentleman's Agreement pa kayo. Paghudas ang pinakang sakto na tawag dyan. Kaya tama itong sinabi ni Dilima po. Mangauda sila sa Pilipinas at sa lahat ng mga Pilipino. Ngayon po sila. Diba? Ayan man lang po, mga kababayan, yung mga balita ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.